Lumalabas na sa petsa pa lamang sa ginawang justification ng Office of the Vice President ay mayroon ng problema sa paggastos ng confidential funds na nagkakahalaga ng 612.5 million pesos. Ito ang binigyang diin ng House Prosecution Panel matapos ang unang bahagi ng pagsalang ng testigo na si dating Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO State Auditor Roderick Wamil sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pulong balitaan ngayong hapon, sinabi ni House Prosecutor Joel Chua na ang sakop ng audit ay ang pag-release ng confidential funds sa OVP noong December 2022. Subalit pansin-pansin niya na ang nakasaad sa acknowledgement receipts ay December 2023 o isang taon matapos sa pag-release ng pondo. Bukod dito, iginiit ni Chua na sa taong iyon, wala ng confidential funds ang OVP. Kasi yung apat na quarter na meron ang OVP, December 2022, first quarter ng 2023, second quarter ng 2023, at third quarter ng 2023. Pero yung ginagamit nilang justification para sa December 2022 ay nasa last quarter ng December 23. So dito pa lang makikita mo na yung problema. Pangalawa, meron pa rin doon na ginamit na justification na ang petsa ay November 2022. Etong buwan na to, wala pang confidential fund. Ipinunta rin ni trial spokesperson Zia Alonto Adyong na hindi sinunod ng opisina ni Duterte ang Commission on Audit sa physical at financial plan nito. Hindi kasi umano naging specific kung anong confidential activities ang gagawin nila. Napunan ni Adyong na hindi nakapaglakip ang OVP ng sales invoice para sa mga biniling supplies at walang ebidensya o resibo kung anong pabuya ang ipinagkaloob sa mga pangalang nakasaad sa acknowledgement receipts. Halimbawa na rito, si Mary Grace Piatos na batay sa direct examination kay Wamil, nabigyan ng medicines o gamot bilang reward sa halagang 70,000 pesos. Banatuloy ni Adyong, lagi bang may sakit si Piatos o gustong magtayo ng bilihan ng gamot? Pagdating sa pagpa-purchase ng information, tas gagamitin mo gamot or gagamitin mo na reward, tables and chairs. Halimbawa, si Mary Grace Piatos, ang binayad sa kanya ay medisina. Hindi natin alam kung masakitin ba ito si Mary Grace Piatos. So, kailangan may additional na sales invoice para halimbawa, makomply nila na talagang apart from the receipt, ng acknowledgement receipt, merong nagpapatunay na tinanggap nila with the amount of 70,000 in the case of Mary Grace Piatos na gamot ang kanyang tinanggap ay may sales invoice of, let's say, penicillin halimbawa na worth 70,000 pesos. Hindi natin alam, baka may plano si Mary Grace Piatos na magtayo ng butika. Sa mga lumabas sa paglilitis ngayong araw, makikita umano na walang specific accomplishment report ang OVP. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.